Ang gusto ko lang, balitan ulit ang Senate President na bobo! Tama! Mga bobo, lalo na si Lacson na sinisimpatiya sa mga kurakot na politiko! Bakit? Hindi na kayo naawa sa amin! Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Bagang! Isa kami sa mga nagbolon mo! Isa pa ako sa nagampanya! Pati ka mag-akala ko! Manalo ka lang na hayop ka! Ayop talaga! Nabudol mo kami! Hayop na mag-resign ka na! Isa ka pa dito, Soto! Kandidato ka lang sa impyerno! Bakit? Si Tito Soto, bakit? May matino na nakaupo dyan! Bobo ka naman sa batas! Hindi ka abogado! Pilit ka bumubo dyan! Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga maginawa isa ka ata! Sana ka atigin! Kaya ganyan ka! Una pa lang at ka na sa kapangyarihan ng damay ka pa! Imbis maganda ang imahe ng pamangkin mo! Dinamay mo! Ito lahat, bakit tayo nagsasakripisyo? Alam natin na ang bawat isa sa atin ay hindi dito taga rito. Galing pa sa iba't ibang lugar, maulan, matraffic, malayo ang pinanggalingan, ngunit nandito tayo upang magkaisa sapagkat ang laban ito ay hindi laban na kung sino mang politiko. Ang laban ito ay laban ng bawat nilalang na Pilipino. Hanggat hindi tayo magsasalita, hanggat hindi tayo lumaban, hanggat hindi natin ilabas ang ating inanaig, hanggat hindi natin ipaglaban ang ating karapatan, patuloy tayo na abakan, patuloy tayo na pangyuyurakan ng mga putang ilang galit na politiko sa pwesto at mga magnanakaw. At ang namumuno dito ay hindi si Martin Romualdez at lalong hindi si Saldico. Lahat na nangyayari sa ating bansa ay kagagawa nito ng presidente nating Bangag. Dapat matanggal, hindi si Bangag, kundi lahat na mga nakaupo na politikong mga magnanakaw. Kahit tayo ay medyo namamahaos na, pero tuloy po, kailangan natin ilabas ang ating galit. Kailangan nating magkaisa, sapagkat kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Ngayon na! Kung hindi tayo magkakaisa, lalo na yung lahat na nasa social media, na mga matatabang, yung mga batang sinasabing Gen Z, na matapang lang sa keyboard, lumabas na kayo. Dahil kung hindi tayo lumaban, itong mga kabataan, kayo yung kawawa dahil kayo ang mga nasa sunod na henerasyon. Hindi kaming may edad na, kayo ang magiging kawawa kung hindi kayo lumaban. Kaya kung gusto nyo ang tunay na pagbabago sa gobyerno na puno ng pagnanakaw, kailangan lumabas kayo. Kailangan nating lumaban. Sapagkat kapag hindi natin pinaglalaban ito, hindi lang nangyayari sa administrasyong ito. Susunod at susunod pa, sapagkat ang kanilang plano ay mamuno sa gobyerno habang buhay. Kaya kung hindi natin sila mapapalis, kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi tayo lumaban ng patas sa mga politikong ito, patuloy tayong gagaguhin. At ito ang ginagawa nila ngayon sa Kongreso, sa Senado. Nakita nyo kung paano nila gustong pagtakpan ang nangyayaring investigation ngayon. Blue Ribbon Committee, nung nagsibulgara na, nung minention, ang names cannot mention, which is Martin Romualdez and Saldico, agad pinalitan ni Senator Marcolita. Pabayag ba tayo dyan? Pinatira pang boses. At ngayon, ang ginagawa po nila sa House of Representatives, nakita nyo ba? Ang kumanta ay si Diskaya. Ang kanilang gustong bigyan ng Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez. Tama! Bakit kung gusto nyong pagbigyan ng isang proteksyon ang lahat na whistleblower at lahat na kumakanta, bakit hindi lahatin? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan sa Kongreso si Martin Romualdez at si Saldico? Bakit kailangan nila pag-uusapan lang yung mga baha sa Davao daw? Kailangan imbestigahan ang drug control sa nakaraang administrasyon. Gago ba sila?
Bakit nila imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon kung wala namang nangyaring corruption? Kung wala namang nangyaring ghost project? Ngayon bubuo sila ng isang independent investigative body para daw imbestigahan. At gusto nila itigil ang investigation sa Blue Ribbon Committee. Okay lang sa House of Representatives. Tangina, wala tayong makukuha dyan dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakpan lang ang pagnanakaw ni Saldico na halos ayaw nga nilang imbitahan. Hindi nga nila ma-mention. Sa House of Representatives, wala tayong aasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation, nasa Blue Ribbon Committee. Dahil naniniwala po tayo na ito ang legit at may karapat-dapat na mag-imbestiga sa nangyaring corruption sa ating bansa. Ngunit mukhang gusto nila ipatigil ito. Kung ipapatigil nila ang Blue Ribbon Committee, lalong walang malalaman tayong mga Pilipino sapagkat gagawin nila itong tahimik sa pamamagitan ng sinasabi nilang independent investigative body. Ngunit sila lamang yung makakaalam at ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas at ang kanilang gustong pagtakpan ay pagtatakpan nila. Ulitin ko dahil wala na akong boses. Kung hindi tayo lalaban, kailan pa? Yun lang, wala na boses. Maraming salamat. Okay, sino ba magsalita? Yung may boses. Kasi papahingahin mo na yung nawala ng boses. Kailan pa kayo magsasalita? Kailan pa kayo lalaban? Hanggang kailan ninyo kimkimin ang sama ng loob ninyo sa mga gobyerno nating mga magnanakaw? Ilabas nyo na. Ngayon na ang oras at panahon. Ilabas nyo na ang galit ninyo dito upang marinig nila. Nagising na kayo. Alam ko, mas lalo nung panahon ng eleksyon, nagsilabasan ang mga yabang ng mga congressman na kung magkano daw ang binibigay sa kanilang budget ni Speaker. May mga congressman dyan na sinasabing 3.5 billion. May mga congressman na sinasabing 5.5 billion. Akala mo kung makapagpamalaki sila ng budget na binibigay sa kanila ni Speaker, akala mo galing sa bulsa nila, mga putang ina nila, pera ng taong bayan yan. Dapat mahiya na sila. Tingnan nila ang mga taong naghihirap. Siguro naman tuwing bumabiyahe sila o umuwi sila sa kanilang mga tahanan, marami silang nadadaanan sa mga iskinita, kalye, na may mga taong halos wala nang makain habang sila nagpakasasa sa pera ng kaban ng bayan. Kailan pa kayo magsasalita? Kailan nyo pa ilalabas ang inyong mga hinaing laban sa inyong mga congressman kung ano mang mga distrito ninyo? Magsalita na kayo at ipahayag ninyo na alam na ninyo ang kanilang mga ginagawang pagnanakaw at pagsasamantala sa pera ng taong bayan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Sabi ni Kuya Vlogger. Awa. Kung hindi tayo, sino? Dapat tayo. I'd like to acknowledge the presence of Mayora. Kamay ka. Mayora! 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 Ganda! Sino pa magsalita? Si Mayora! Mayora! Tayo natin, yung mga kasamaan natin, yung mga viewers, yung mga subscribers, no? Imbitahin natin dito. Napaganda. Magkwento lang ko sandali. Kasi iniiyakan ko ang kwentong ito na na-share lang doon sa Facebook ko. Ganda pa. May nag-share doon sa kwento niya. Sa ATM, nakalinya yung mga nag-withdraw. Kasunod niyang nasundan niya yung nag-withdraw, isang lola at isang apo. Tinitingnan tinitingnan niya kung magkano ang pera ng lola. Kasi may nahirapan mag-ano sa ATM. 150 pesos lang ang pera ng lola. Gusto silang kumain ng donut.
Dalawa siya, apo at saka lola. Winidraw nila ang 100 pesos. Winidraw nila at saka nagsabi ang lola, mabubusog kaya tayo nitong withdraw ko. Kasi hindi na ma-withdraw yung 50 pesos sa ATM. Wala naman ATM, wala naman 50 pesos doon. 100 meron. So naiwan yung 50 pesos niya, balance. Na-withdraw niya ang 100 pesos. Doon sa katabi ng ATM, doon sa loob ng ATM, nandun yung 7-Eleven. Diba? Sa 7-Eleven, nagbili sila ng buy one, take one. Ito ang mukha ng ating bansa ngayon. Diba ninyo naisip? Kawawang lula. 150 ang pira sa TTM. Iniwan lang yung 50 pesos, ma-withdraw lang niya, makakain lang sila ng kanyang apo. Buy one, take one, donut. Nagkwento sa akin, sinabi niya, hindi niya natiis yung nangyaring observasyonal doon sa Maglula. Pinilihan na lang niya ng isang karton na Dunkin Donut. O sa loob, yung donut sa loob, binili niya at binigay niya at natuwa yung Maglula doon na nakatikim sila ng maraming donut kasi buy one take one 100 plus juice 100 lang, so nabusog sila at nagpasalamat sila. Ito ang mukha ng ating bansa ngayon. Maraming hindi makakain ng tamang pagkain. Kung tutuusin natin, sino ba ang totoong nagbayad ng buwis sa gobyerno? Tayo po, mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis dahil bawat kinain natin, bawat ininom natin, may buwis na nakakapatong dyan sa mga nagtitinda. Lalo na doon sa mga kainan. Yung mga gasolina na ginagamit ng mga drivers at nagbigay tayo ng pamasahe. May buwis na yan, value added tax. Ang nakakasakit, from retail to wholesale, doon sa mga malalaking negosyante napunta ang ating buwis. At sila daw nagbabayad ng buwis, pero kinuha nila yung buwis galing sa ordinaryong taong mamimili. Yon ang pinideclare nilang buwis ng kanilang mga negosyo. Hindi sila nagbabayad ng buwis. Tayo po ang nagbabayad ng buwis dahil ang buwis natin taga-kulikta sila dahil doon tayo bumibili sa kanila. So ngayon, anong ginawa ng gobyerno sa pawis at dugo na pira na inaambag natin sa gobyerno sa pamamagitan ng buwis? Ninanakaw! Ninanakaw nila ang ating pira na dapat ibigay sa gobyerno sa serbisyo ng pangkalusugan. Diba? Sa magandang tulay, sa magandang proyektong housing, upang lahat na mga tao makatira, makakain ng tama, makasakay ng hindi maabala sa traffic. Ninanakaw nila yun. Dapat maintindihan ng taong bayan yan. Ha? Dapat nga tayong magalit. Bakit ninakaw nila ang pera natin? Ito po, sikat na sikat ang Pilipinas dahil dito po sa lugar na ito nangyari ang unang people power na nagpatalsik sa diktador na ama ni Bongbong Marcos. Sikat tayo sa buong Pilipinas. Ginaya tayo, di ba? People power revolution in the Philippines became famous. Ginagaya tayo
nagiging light to the world na magkaroon, pwede palang magrevolusyon, magpalit ng rehimen sa pamamagitan ng mapabayapang revolusyon. Sinundan natin yan ng insato. Di ba? Ginaya sa Pakistan, sa ibang lugar na din mapayapa. Ngayon, anong ginawa natin? Naunahan na tayo na ibang bansa sa people power. Nepal ang kasunod. Unang Indonesia, Nepal, napatalsik nila ang mga kurakot nila ng mga namumuna sa gobyerno nila. Tayo, kailan natin gawin yan? Kailan? Kailan natin gawin? Patalsikin ang magnanakaw at ang mga buhaya sa bansang ito. At pagkatapos silang patalsikin, magkakaisa tayong ayusin ang bansa natin. Parang wala na maglulang iiyak dahil yung kanilang pirang 150 pesos hindi na makasya sa kanilang kinakain sa oras nila. Ngayon, singilin natin si Bongbong Marcos dahil siya ang presidente natin. Sino ba ang sisihin natin? Sino? Si Presidente Bangag na walang utak dahil nakagulo tayo ngayon sa kanyang pamumuno dahil he is a weak leader. Hindi siya marunong magpatakbo sa panggobyerno ng Pilipinas. Ako po, dati po akong undersecretary ng Department of Energy, cabinet ng previous na administrasyon. Putang ina ang mga kabinet ngayon. Nagpa-auto-auto sa isang walang utak. Kayo mga kabinet bakit hindi niyo masabihan ang presidente na mali ang kanyang mga ginagawa? Sumusunod kayo sa isang walang utak. Baliw! Ganon kayo mga gabinete ngayon ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, ulit-ulitin ko, isa siyang threat. Ano sa Tagalog ang threat? Ano? It's a national security threat. Ano yung Tagalog doon? Banta! Siya po ang banta ng ating seguridad sa bansa. Pero mo, pumunta sa China nung bago lang nahalal, di ba? I would like to acknowledge the presence of Ka Eric. O, kay Eric. Salamat kay Eric. Pumunta sa China, nakipag-usap daw sa INSEC, mga Chinese leaders, na magkaisa. Kasi ang China kasi, culturally, traditionally, ay partner na ng Pilipinas yan sa ekonomiya. Nung araw pa, yung lolo ng asawa ko, lumangoy galing sa China, papunta dito, dahil gulo ang China at hindi pa sila mayaman noon. Naglangoy, nagnegosyo sa Pilipinas. Umasinso, nagkaanak. Kung tutuusin, mas nauna pa silang nakapaanak sa mga Pilipino ang INSEC. Kaya nga, ang ating ekonomiya, INSEC ang ating halos lahat ng mga exchanges sa trade. At gumana ito. Pero nung pumunta si Bongbong sa China, and then pumunta sa Amerika, ano nangyari? Bangag na Oo ako, INSEC, oo ako. Pagdating sa Amerika, ayaw ko na ng mga INSEC. Dito ako sa inyo, Amerika. Di ba liw? Oo ngayon, bukas hindi na. Yan ba mga kabinete ni Bongbong Bangag Marcos ang inyong sinusunod? Walang utak na presidente? Maya kayo! Kayo po graduate sa Harvard, PhD at iba't ibang
universidad sa buong mundo pa. Karir yung iba dyan. Pero putang ina, tinalo lang kayo sa utak na isang baliw. Ano nangyari sa bansa natin? Dahil palaging sinusunod ninyo ang utak ng baliw at bangag na walang ano yung baliw kasi? Ang baliw kasi, iba ang kanyang pag-iisip. Diba? Alam niyo naman yung baliw eh. Oh. Pero pinagtigaan ninyo. Bakit? Dahil ba kayo po din ay nakinabang sa pagnanakaw ng pira ng taong bayan? I ask you this, Cabinet Magnanakaw talaga sila! of Bongbong Marcos. Ha? Dapat kayong maya dahil mga pamilya ninyo nahihiya, binubuli ng kanilang mga classmates. Bakit ninyo sinusunod ang baliw at bangag na Pangulo na walang utang? I ask you, withdraw your support to Bongbong Marcos. Join us and condemn that insane president. I challenge you, those who are in the executive, in the judiciary, and Congress also, withdraw your support to that bangag president we have now. Meron pang naiwan na 2 taon, mahigit. Putang ina! Ano nang mangyari sa bansa natin? Kung siya pa rin, kung tutuusin natin, ngayon, marami ng taong diskumpiyado. Iba't ibang lugar dito sa atin, sa Metro Manila, nagkaroon na ng mga rally. Palakpakan natin silang lahat na nagkising at inayawan na nila ang bangag na presidente. Balang araw, one day, those who are in the different areas of Metro Manila, Luzon, and over the Philippines, we will go together in a one place and in unity we will rise and say, Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Okay? Sino pa po yung gustong magsalita dyan? MJ! MJ! Salita ka daw. Ano ni ka, Eric? Go, JM! Ano ka na, MJ? Okay, maya-maya daw si JM. Sino po yung nais po magsalita dyan, Mami? Wala pong may gustong magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno. Mami, halika dito. Mami, Ito yung kasama ko nag-picture dun sa yung napakahalo Manila City Hall. magsalita na po kayo habang may panahon pa tayo. Kuya Ate MJ, halika na. Hindi pa ba kayo galit sa administrasyon? Hindi pa ba kayo gising? Ayan na, dito na si Mami. Mami, the floor is yours. Ilabas mo ang iyong sama ng loob. Ang gusto ko lang, balitan ulit ang Senate President na bobo! Mga bobo, lalo na si Lacson na sinisimpatiya sa mga kurakot na politiko! Hindi na kayo naawa sa amin! Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Bangag! Isa kami sa mga nabulol mo! Isa pa ako sa nagampanya! Pati ka mag-anak ko! Manalo ka lang na hayop ka! Hayop talaga! Nabudol mo kami! Hayop ka! Mag-resign ka na!
Una pa lang, at sila sa kapangyarihan, nandamay ka pa. Imbis maganda ang imahe ng pamangkin mo, dinamay mo pa. Kaya ikaw, Tito Soto, bumaba ka na dyan. Pabalikin mo. Paupuin mo yan, mga abogado, hindi ikaw. Dahil wala kang alam sa batas. Pa-English ka lang, magaling ka. Pero sa batas, bubo ka. Ayun natin ka. At ang sagot ng taong bayan, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Tumatagundong ang boses ng sambayanang Pilipino. Manginginig ang mga magnanakaw. Papalapit na ang paghukom ng taong bayan. Maniningil na ang sambayanang Pilipino. Simula sa araw na ito, hindi lamang dito sa EDSA Ortigas na daan, tumataguntong ang panawagan, Marcos Romualdez palayasin. Nagwo-walk out ngayon ang mga mag-aaral sa loob ng UP Diliman. Kasama po ang UP Miagao at iba't iba pang mga UP campuses. Tinawag din po nilang Black Friday protest ang kanilang pagkilos na ito. Kanina po, naghahanda na ang mga retired military and police na mga general at mga colonel sa Lunes po ay magkakaroon ng pagkagundong papunta sa House of Representatives. Ipapadlock na at isasarado na ang House of Crocodile. Sa Lunes po, wala na ang Kongreso ni Tambaluslos. Symbolic na ipanawagan ng taong bayan, papadlakan na ang bahay ng mga magnanakaw at hahatulan sila ng taong bayan. Pero bago dumating ang paghatol na yan, sa bukas din po, marami ng grupo ang magpa-participate at magdadagsa sa iba't ibang lansangan dito sa buong Kabaynilan. At ang panawagan nila, Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Ayan, alas 4:45 pa lang. Hindi pa alas 5, may ulan pa, partida yan. Ang taong bayan galit at nananawagan ng pagkakataon ng buhos ng kanilang damdamin ay muling sumiklap upang ang katarungan at katuwiran ay mangingibabaw sa ating bansang minamahal. Lahat ng nandito sa paligid po ng area ng EDSA Ortigas, hindi po ito tungkol lamang sa mga Duterte. Hindi po ito tungkol sa kulay ng politika. Ito po ay tungkol sa ating henerasyon at sa mga kabataan na mga Pilipino na minamahal natin at ninanais nating sila ay hindi magmamana ng isang gobyernong pinaghaharian ng mga magnanakaw. At the count of 5 to 0, sisimulan natin ang unang buwelo ng ating pag-iingay na ang ating mensahe. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 5, 4, ilabas ang mga pito, ang mga paltog at pag-ingay. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Ano man yan ba? Walang uwian. Kaya? May tubig tayo. May skyflake. At higit sa lahat, buo ang loob at paninindigan. Ayan na. Hala ka Marcos, hala ka Romualdez, hahabulin ka ng nagngangalit na sambayanang Pilipino. Malapit-lapit na ang araw ng paghuhukom. Laban para sa bayan!